Mga kaibon, may pagkakataon pa kayo, yung mga medyo mahihina ang loob, may pagkakataon pang umatras, umurong, bago ko ibunyag, ang kalamang galing pa sa daigdig ng kadiliman. Tandaan, hindi para sa lahat, ang kalamang ito. Kaya naman, ngayon pa lang, umatras na kayo! Ayun. Module 8. Module 8 na tayo. Okay? Module 8. Nananakot lang. Pero hinahype ko lang talaga yun. Okay? Teka, tanggalin ko lang to. Medyo mainit tong props na to. Ayun, nahulog. Okay, aaminin ko hinahype ko talaga yung pananakot na to. Bakit? Kasi etong susunod nating babanggitin na mutation, na may kinalaman sa daigdig ng kadiliman, laging, kumbaga, hindi masyadong napapansin. O baka yung iba, hindi na talaga pinapansin. Okay? Pero, nasa background lang siya. Ibig sabihin, malamang sa hindi, umiikot-ikot lang sa ibon na natin. Itong mutation na to. Pero bakit parang hindi nakikita? Okay? Or parang hindi napapansin? Di ba yun ang mga tanong? Rare ba siya? Kumbaga, halos hindi ba siya lumalabas itong mutation na to? Babanggitin ko na, hindi po siya rare. Sinisiguro ko yun. Bakit? Unahan ko na kayo. Itong mutation na to, na dinadaan sa takot kunwari, ayun, para lang makuha atensyon ng buong lahat ng Pinoy breeder sa buong Pilipinas. Kaya talagang sinadya nating i-hype yun. Incomplete dominant itong mutation na to. Dominant or incomplete dominant. Ibig sabihin, kakarga kagad siya sa mga anak. So, hindi siya basta-basta mawawala. So, hindi siya rare. ang mutation na to, nagaling pa, madilim na mutation, di dark mutation or dark gene. Okay? Okay, sa mga baguhan, medyo kakaiba. Ano yun? Dark gene ka mo. Sabi ni Jameson Yeriban, dark mutation. Ano yung dark mutation na yun? Sa mga veterano, alam na alam. Dark green, dark blue. Okay? So, alam na kagad nila na may dark factor. Ayun. Ang ginagamit actually yung term is dark factor. So, ngayon, ang tanong, teka, nakakalimutan ko itong patayin itong props na to. Ito yung kung bakit may nakapatay ang ilaw at medyo may liwanag pa. Mag-wish muna kayo kung anong gusto nyong kaalaman na susunod na kaalaman na babanggitin natin o i-discuss natin. Anyway, mabilisan lang bago natin banggitin kung ano tong papel ng dark mutation or dark gene. Ito yung mga comment ng ano natin ng mga masugid na taga-subaybay Ang naalala ko ang sabi ni Nelson Faustino Balagtas, itong lagi din nagsi-share sa atin. Sabi niya, ano ba yan sir? Comedy na naman yata yan. Tapos may nagsasabi, dali lang ayun. Ang sabi naman ni Sela, S-E-L-H Avery, ang dilim nga. Ronald Coronel, aba mahiwaga ang peg. Abu Josh, nakakatindig ng isa kong balahibo Joel Voces Anyosa, present master. Sana hindi April Fool's joke to. Ayos, April 1 pa naman ngayon. Ayos, ang saya, sabi ni Enzo Avery yata ito. Gas Abelgas, sabi ni David Ordonia. Gas Abelgas, ayos gabi ng lagim. Sabi naman ni Allenton, nakakapangilabot. Ang kalamang itim na yan, Boss Idol. Ayoko niyan. Spooky, sabi ni Figura Alvin. Spooky. Ayun, sabi ni Jeyo Mini Avery, yung nakaraang teaser natin, kulang daw ng tawa sa dulo. Kaya ngayon, gumanyan ako. Buwahahaha. Dance Emprenya, sabi niya, walang hamu, pang-energize namin mga viewers. Sabi naman ni Will Natex Gayares, matagal pa po idol ang Halloween Ito maganda, sabi ni Edwin Lacosta. Undertaker, ikaw ba yan?
Undertaker na. Ang kulit, sir, sabi ni Mike Bongkokan. Sabi na rin ni Almario ng RSA Avery. Oh my goodness. Okay, okay. O ngayon, ano? Ano ang papel? Oh, 'di ba yung lagi natin binabanggit, dapat babanggitin natin yung tanong o laging papasok sa isip natin ang tanong. Aba, may binanggit si Sir Jamie Sonieri ba na dark mutation o dark gene daw? Anong papel nito? Ano ang binabago nito sa wild type form? O, 'di ba? Yan ang laging tanong na the best. Okay, naulit-ulit ko yan sa inyo, 'di ba? Pag may napansin kayong parang bago mutation, tanungin nyo kagad, ano ang binabago nito sa wild type form? Okay, dahil kabisado nyo na yung wild type form, di ba? Doon tayo nagsimula. Dahil kabisado nyo na, madali nyo na lalo itong maiintindihan. Balik tayo sa green feather. Kasi yung wild type form yun, yung normal green or ancestral green. Asan na ba yung ating panturo? Ayun. Ayun. Saan nakitang-kita? Teka nga. Ayun. Ayun, oh. Ito yung wild type green, yung green feather. Diba? Alam natin yan. Kung binalikan nyo yung mga module, no? Lalo na sa mga baguhan. Hindi ko na muna i-review ng matagalan. Ayan yung may yellow cetacean dito sa cortex, yung first layer. Second layer, ito yung spongy zone. Ito naman yung innermost layer, medulla, yan yung mga melanin. Okay? So, ang mahalaga dito, ang mahalaga sa dark factor o yung dark gene. Itong bagong, yung discuss pala natin mutation na to. May kinalaman siya, may binabago siya. Una muna, wala siya palang kinalaman sa cetacean at melanin. Okay? Dalawang pigment na alam natin nagbibigay kulay. Wala siyang kinalaman dun. Wala siyang binabago dun. Okay? So ngayon, ano binabago niya? Wala siyang kumbaga kinalaman dun sa cetacean and melanin pigment. Ang binabago po niya ay spongy zone. Ayun! Okay, ito yung unang gene o mutation na didiscuss natin. Ang binabago niya is spongy zone. Okay? Tingnan mabuti. Ayun yung normal na spongy zone and green feather. Okay? Ngayon, paano niya binabago ang spongy zone sa wild type form? Malinaw na malinaw, ulit-ulitin para pasok agad dito. Pinaliliit niya po or pinaninipis ang spongy zone. ulit ng konti para pasok agad. Pinaninipis or pinaliliit niya ang spongy zone. At dahil nga incomplete dominant siya, meron siyang tinatawag na single factor. Sa mga baguhan, huwag niyo muna itong itindihin. Papasok din tayo sa mode of inheritance. Pero ibig sabihin, pag single factor, may isang kargang dark factor o dark gene ang ibon. Kaya, pag single factor, may isang dark gene or dark mutation ang ibon. Kung may isa siya, ganito nangyayari sa spongy zone niya. Okay, i-compare muna natin dito sa normal na spongy zone. May kalakihan, di ba? Okay, normal na spongy zone. Tingnan nyo pag meron ng single factor para ma-compare natin. Ayan, di ba yung normal? Ito yung may single factor. Ayan, di ba? Napansin nyo, lumiit na. Ayan, medyo malaki, o medyo makapal. Nung may single factor, medyo lumiit, kitang-kita. Medyo maliit nga sa talagang tingnan. Sorry, ito, ayan pala, ayan. Kumpara mo dito sa normal, medyo lumiit. Ang tawag na ngayon dun sa may single factor na ibon, may isang kargang dark factor o dark gene is dark green. Di ba? Ang dali maintindihan. Single factor na dark gene sa isang green feather o sa normal or wild type form is dark green. Di ba? Lumiit. So ngayon, ang sunod na tanong, Sir, sabi nyo dominant ibig sabihin, pwedeng kumarga kagad din yung isa pa. Depende sa parisan. May kumargan dalawang dark gene o dalawang dark factor or dark mutation sa ibon. Anong epekto pag dalawa na? Ayan yung dark green, no? 'Di ba? Lumipis na. Pag doble na or dalawa yung dark factor, dark gene na kumarga sa ibon, ayan na po, sumobra na liit. Medyo may kaliitan na talaga yung spongy zone, or yung cloudy layer. Pareho lang yung cloudy layer at spongy zone. Kita nyo? Di mas lalong lumiit yung
yung spongy zone, lumiit din yung feather. Kumpara mo sa dark green, yung may single factor. Double factor na dark gene. Ilalayo natin para yung tatlo. Di ba kitang-kita yung normal, medyo malaki. Dark, yung may single factor, lumiit. At ang liit na talaga. Ito, ang liit na talaga nitong ng double factor na dark gene. Ayun ang epekto. Di ba? Simpleng-simple, pero wala siyang kinalaman sa cytosine. Wala rin siyang kinalaman sa melanin. Ang pinanipis niya, spongy zone. Yun ang binabago niya sa wild type form. Yun ang galawan ng mutation na ito, itong dark gene na to. Yun ang galawan niya. Yun ang epekto niya. Napanipis niya, napaliit niya ang spongy zone. Mas lumiliit pag naging double factor na siya o dalawa na yung kumarga sa ibon. Okay, ayun yung dark, yun yung green na feather, okay. Paano kung sa blue feather siya? O sa blue mutation siya? Kumarga. Ayun, tingnan natin. Alam naman natin kung na-review nyo, no? Ito yung representation, microscopic representation ng blue feather. 'Di ba tinatanggal ng blue ang cytosine, so nawala yung yellow cytosine. Ito yung spongy zone niya. Normal pa rin yung laki, okay? Kumarga yung isang dark factor. Kumarga yung isang dark gene sa blue feather, eto na. Oops, mali. Yun. 'Di ba? Lumiit na ng konti yung spongy zone, no? 'Di ba? Mas malaki na tong feather na to kumpara dito. Pag may single factor, pag double factor, alam niyo na mangyayari, mas lalong numinipis. Kaya, Yaw. Eto na ngayon, ang nipis na rin dahil double dark factor na to eh. Dalawang dark gene ang kumarga sa blue feather o sa blue na ibon. Ano ngayon ang tawag sa sa may single factor na dark gene? Pag blue, dark blue po ang tawag, dark blue. Or yung madalas nyo naririnig na cobalt. Di ba madalas nyo naririnig yung cobalt? Dark blue po yun. Ibig sabihin, ang cobalt, pag narinig nyo, ito napakahalaga nito. ito yung information na dapat pasok agad. Pag narinig nyo yung cobalt, hindi po yan single mutation. with emphasis. Pag narinig nyo yung cobalt, hindi po yan single mutation. Kombinasyon ng dark gene or dark mutation tsaka blue. Di ba? Kombinasyon ng dalawang mutation. Cobalt. Okay. Eto na. Pumasok ngayon yung dalawang dark gene. O yung kumarga sa ibon, sa blue na ibon, kumarga dalawa na. Double dark factor ang tawag. Double dark factor. Okay, kasi dark gene. Eto na. Kumpara nyo ngayon yung dark blue. Medyo numipis, di ba? Eto ngayon, anipis na. Anipis na. Medyo lumiit na talaga din yung feather kasi numipis yung spongy zone eh. Ano ang tawag doon? Yun ang magandang twist. Marami na siguro nakahula, lalo na yung mga nag-review nung aking mga articles. Tagal na to 5-7 years ago ko na itong sinulat. Pero hindi ko binablog, okay? Ang kulay po, pag dalawang dark factor ang kumarga sa blue, yun ang tinatawag nyong mauve. Ulit-ulit. Yun ang tinatawag nyong mauve. Okay ha? Di ba nagulat din kayo ng konti, lalo ni mga baguhan. So pag dalawang dark factor ang kumarga sa blue na ibon, mauve pala. Kaya kung mapapansin nyo, pati itong sinulat ko na double dark blue, medyo dark brown ng konti or brown. Kasi mauve, di ba ganun ang color ng mauve? O yung dark blue. Okay? So lalong numipis, di ba? Ngayon, sana po, no? Huwag mo magagalit or parang ma-offend yung mga veterano, yung mga gumagamit ng terminong o color na mauve na tinatawag. Wala namang mali dun eh. Pero sana ini-encourage ko, lalong-lalo ng mga baguhan. I really encourage, palitan na po natin yung pangalang mauve. Hindi dahil sa masama yung pangalan, wala namang mali dun. Mas effective, mas consistent, mas logical kung tatawagin yung double dark blue. Ang mauve, kung papalitan nyo o tatawagin nyo ng double dark blue, mas consistent. Bakit? Una-una, alam nyo kagad, pag tinawag kong double dark blue pala, hindi pala siya single mutation. Pasok agad sa utak. Kombinasyon pala siya ng dalawa, dark gene tsaka blue. Di ba? Alam mo kagad na hindi single mutation. Anong kahalagahan nun? Napakahalaga. Eto na. May parisan ka. Post mo ngayon sa Facebook mo.
bebenta mo yung mga anak. Ito po ang parents niyan eh. Isang mauve, tsaka isang normal green. Kunwari, ganun ang parisan. I-ID mo ngayon yun. Kunwari, walang ibang kahit na anong karga, pareho sila. So, lalabas lang doon, yung kulay ng mga anak niya, normal green. O, yun lang. Kunwari, baguhan ka, bebenta mo. May normal green ako. Ang parisan ko dito, mauve, tsaka normal green. Pero, pagka in-ID mo, eto ni sinasabi ko, kaya hindi ganun ka-accurate mag-ID ng ibon pagka hindi mo alam tong mga ganitong mga kalakaran o galawan ng mutation, kaya hirap mag-ID accurately, diba? Lagi kong sinasabi yan. Hindi mo mababanggit ngayon na pag mauve pala ang parisan, pinaris mo sa normal green, automatic lahat ng anak may single dark factor. Ibig sabihin, dark green kagad yung mga anak. Lahat. Pero di ba napapansin nyo, pag may nagpo-post ng mauve, karamihan, di naman lahat. Pag ang ID ng mga anak ng mauve, walang nakalagay na dark. O kaya, kunwari, blue yung inanak ng mauve. Walang nagsasabing dark blue yun. Blue lang ilalagay niya. Kunwari, par blue siya. O, B1, B2. Babalik tayo doon, pero tinatawag ko pa rin par blue ngayon para hindi malito yung mga baguhan. Walang maglalagay na dark par blue. Ba? Wala. Kasi hindi nila na alam yung kaalaman. Medyo kulang. Pero kung tinatawag na ng karamihan na double dark blue, alam kagad. Uy, lahat ng anak ng mauve, itong double dark blue, may single dark factor kagad. O, di ba? Napakabilis. Medyo magiging accurate talaga ang ID ng ibon. O, di ba? Medyo yung bibili. Sir, ba't sinabi niyo yan? Babanggitin mo yung kaalaman na yun, aba? Medyo legit ang dating mo, sasabihin ng bibili. Aba, okay, sir, parang bagong kaalaman yan. Medyo nagkakaroon ka ng credibility. O, di ba? Yan ang sinasabi kong benepisyo ng color genetics. Magkakaroon ng credibility yung mga seller, lalo na pagkabisado yun. O, di ba? So ngayon, sana yung olive, ganun din. Gagawin yung double dark green ang tawag sa mga olive green. So sa mauve, double dark blue. Okay? So, mabilis ang summary, para tapusin na natin, medyo mahaba na. Ang dark factor o ang dark gene, galing nga sa madilim na daigdig, nanakot pa kanina mga nakaraan, ay binabago niya sa wild type form yung spongy zone. Wala siyang kinalaman sa cytosine, wala siyang kinalaman sa melanin. Ang binabago niya, pinaninipis niya, pinaliliit niya, spongy zone. Pag double dark factor, maliit na talaga yung spongy zone. O numipis na talaga. Okay, malinaw yon. So, ano epekto niya sa green feather? Pag single factor single dark factor, dark green ang tawag. Pag dalawa na ang kumargang dark factor sa green, olive green. Yun yung nakikita niyong olive green. Dapat tawagin nyo na yung olive green ng double dark green, O, gano'n din sa blue. Pag single factor ang pumalo sa dark blue o kumarga, instead na cobalt kasi yung tawag, parang mafe-feel tuloy ng iba. Single mutation yata to kasi isang pangalan, cobalt. Hindi. Dalawang mutation yun. Dark blue, dark factor tsaka blue. O, tawagin nyo ng dark blue. O, mauve. Tuloy-tuloy. Patapos na tayo. Sinasummarize ko lang para pasok agad. Ang mauve, dalawang dark factor ang kumarga sa blue na ibon. Kaya naging double dark blue. Ang twist lang doon, ganun palang effect. Pag naging double dark factor sa blue, yung mauve, parang brownish yung color, di ba? Parang hindi mo maiisip na ganun na magiging effect. Parang nagiging brownish. Ayun pala, ang mauve is blue na ibon, kaya nga yung beak niya puti na, di ba? Kasi tinanggal yung cytosine, di ba? Ganun ang mauve. Kaya nga sinasabi, ang mauve nasa blue series. Kasi nga, blue siya na ibon na may kargang dalawang dark factor. Di ba? Linaw? Yung ganyang kaalaman color genetics, medyo nagiging credible ka pagkausap mo yung mga buyer mo. Ayun lang po mga ibon. I-flex nyo tong inyong mga tawag dito. Itong mga mauve nyo, dark green nyo, cobalt nyo. Tingnan natin kung ano yung kung ano yung makikita natin kung may pagkakaiba ba. Dark blue, double dark blue, mauve. I-flex nyo po dito, i-post nyo. Pag-usapan natin. At kung may clarification, abay comment ka agad. Yun lang po. Hindi to April Fool's Day. Hasta la vista!